Ako po ay nagpapakupkop sa Panginoong Allah laban sa sinumpang syaitan. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala at ang mahabagin. Sa ala lamang ang pagpupuri, ang Panginoon ng mga daigdig. Dasal ko po ang kapayapaan at pagpapala sa lahat ng propeta ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan, ang pagpapala at ang awa ng Allah. Mga mahal kong kabayani, mabuhay! Sa atin pong pinagdadaan ng pagsubok sa kahirapan ng buhay, hagupit ng kalikasan, walang katapusang korupsyon sa gobyerno, kaguluhan sa buong daigdig, ang lahat ng mga Pilipino ngayon ay bayani ng maituturing. Sa kanyang pagtitiis at pagbabayad ng buwis na ipinataw sa kanya mula sa gasolina at mga pagkain. Ang bawat sentimo ng aming sweldo ay nararapat na pantayan ng kasipagan at kahalagahan ng mga panukalang iminungkahi at naisaibatas. Bilang inyong inhalal na nag-iisang Muslim na senador, ang inyong ibinigay sa aking mandato ay siguraduhin na maipagtanggol at maipaglaban ang mga karapatan ng mga Muslim sa mataas na kapulungan ng Senado, bilang sila po ang may pinakamalaking numero ng mga minorya sa ating bansa na binubuo po ng mga tribo. Una, Tausug. Pangalawa, Maranao. Pangatlo, Maguindanao. Pang-apat, Samal-Bangingi. Pang-lima, Samal-Badjao. Pang-anim, Jama-Mapun. Pang-pito, Yakan. Pang-walo, Iranon. Pang-siyam, Kalagan. Pang-sampu, Sangil. Pang-labing-isa, Mulbog. Pang-labing-dalawa, Palawani. Pang-labing-tatlo, Kulubugan. Pang-labing-apat, Balik Islam. Ang kilalanin ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagsasabatas ng mga ito ay daan para magkaroon ng paggalang sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. At mapalawak ang kaalaman ng bawat isa. At maipadama sa mga Muslim na sila ay kabilang, kasama at mahalaga sa paningin ng gobyerno na magiging tanging daan upang magkaisa ang mga Pilipino tungo sa inaasam na kapayapaan at kaunlaran. Ang mga naisabatas natin sa taon na ito ng 2025, 2025. Una po, ang RA 12160 o ang Philippine Islamic Burial Act ay isang batas na naglalayong lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan at suliraning madalas lumitaw sa pagitan ng mga Muslim, ospital at mga punerarya. Dahil po sa kakulangan ng kaalaman ng ilang ospital at punerarya tungkol sa mga ritual at paniniwala ng mga Muslim. Kadalasan ay hindi na ibibigay ang nararapat na paggalang at wastong pagtrato sa bangkay ng isang Muslim. Sa pamamagitan po ng RA 12160, nagkakaroon ng malinaw na mga alituntunin ang mga ospital at punerarya upang matiyak na ang pag-aasikaso at paglilibing sa bangkay ng isang Muslim ay maisasagawa ng mapayapa at alinsunod sa mga paniniwalang Islamiko. Naiiwasan ang hindi pagkakaintindihan at kung minsan po ay nagiging marahas. Pangalawa, ang National Day of Awareness on Hijab and Other Traditional Attire o RA 12224. Ang batas na ito ang nagbibigay edukasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng araw para magbigay galang
at pagpupugay sa mga Muslim na babae na nagsusuot po ng hijab at sa mga kasuotan ng ating mga katutubo. Inaasahan na ang mga paaralan sa pamamagitan po ng NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, at ang NCMF, National Commission on Muslim Affairs, o National Commission on Muslim Filipinos, ay maaring magbigay ng mga edukasyon tungkol sa mga kasuotan na ito upang hindi mabuhay sa kamangmangan ang mga Pilipino patungkol sa mga religious at kultural na pananamit na madalas po ay pinagmumulan ng diskriminasyon na nauuwi po sa pagkakaroon ng bullying, mental health issues, at kung minsan ay karahasan. Pangatlo ay ang Sheikh Makdum Day o ang RA 12228. Ang batas na ito ay itunuturing na pinakamahalaga sa usapin ng kasaysayan ng Inang Bayan, Pilipinas. Sapagkat ito ay naaayon sa mga naisulat ng ating mga bayani, katulad ni Dr. Jose Rizal sa kanyang Morgan na Aklat at kay Gat Andres Bonifacio sa kanyang KKK. Bago pa po dumating ang mga Espanyol, ay may sarili na tayong gobyerno at mga kaharian ang ating bayan na pinamumunuan ng mga Muslim at katutubo. Ang pagdating ni Sheikh Makdum ay palatandaan ng matandang sibilisasyon at pandaigdigang kalakal at lalong-lalo na po diplomatikong kaugnayan sa ating mga karatig na bansa bago pa dumating ang mga Espanyol. Pagpapatunay din ito na laganap na ang Islam sa ating bayan bago pa dumating si Ferdinand Magellan. Maituturing na parte na ng ating kultura at tradisyon, pati ng ating wika, ang mga gawing Islamiko na hanggang sa ngayon ay isinasagawa pa at binibigkas pa ng mga Pilipino. Kaya't inaasahan ang National Commission on Muslim Filipinos at ang National Commission on Cultural and Arts na palakasin ng batas na ito upang mabatid ng bawat Pilipino ang kayamanan ng kanilang kasaysayan, na nagpapatunay na meron na tayong kaalaman at kabayasnan bago pa dumating ang mga Espanyol. Ang ikaapat ay ang RA 12304 o Digitalization of Sharia Courts. Ito ay maituturing na mahalagang pundasyon sa buhay ng bawat Muslim sa Pilipinas, maging sila man ay Moro o balik Islam. Ito ay sadyang pinakamahalaga sa usaping sibil para sa mga Muslim, lalo na't ito ay umiikot sa mga bagay na personal at pampamilya ng bawat Muslim, tulad ng kasal, diborsyo, mana at iba pa. Mga batas na sinang-ayunan ng Supreme Court na ipasailalim sa pamamahala ng mga Muslim Sharia law practitioners dahil mas batid nila ang mga batas na nakapaloob sa pananampalataya ng Islam na siyang sinusunod ng mga Muslim. Sa pamamagitan ng pag-digitalize dito, mababawasan ang hirap, pagkaantala, at dagdag gastos ng ating mga kapatid na Muslim na napipilitang bumiyahi pa sa mga hukuman ng Sharia na sa ngayon ay nasa iilang lugar lamang. Ito ay isang mahalagang hakbang na nakapagbibigay ng ginhawa at katahimikan ng isip at katawan para sa mga Muslim. At mas malawak na akses sa hustisya para sa mga Muslim na ngayon ay naninirahan na po at nagtatrabaho sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Kabilang ang mga nagninegosyo bilang mga traders sa mga palengke at mga commercial malls. Muli, taos-puso ang aking pasasalamat sa lahat ng nagluklok sa nag-iisang Muslim na senador sa ating Kongreso.
Ang tiwalang ito ay hindi lamang nagbunga ng mga batas na nakasulat sa papel, kundi mga pulisiyang may tunay na saysay at damang-dama sa pang-araw-araw na buhay ng ating kababayan. Sapagkat ang tunay na hustisya ay yaong abot ng lahat at ang tunay na kaunlaran ay yaong walang naiiwan, Muslim man o hindi. Hanggat may tinig ako magagamit sa Senado, patuloy ko pong ipaglalaban ang pagkilala, paggalang at katarungan para sa lahat ng mga Pilipino. Iisa lamang ang ating bayan at iisa lamang ang ating adhikain. Kapayapaan, pagkakaisa, at dangal para sa bawat mamamayan. Maraming salamat.